na yung mga gumagamit ng mga kuryente na 2,000 below. Parang libre na ba yun? Parang gano'n. Mas ang like 2,000 below. Hindi magagawa yun. Para bumaba ang presyo ng pagkain, kailangan natin makapag-produce ng mas maraming pagkain. Yun ang tinatawag na yung law of supply. Kapag hindi natin nagagawa ito, hindi kailan natin mariresolve ang napakailang na solusyon para lang ito ating nasa katuparan. Kailangan natin tulungan ng ating mga farmers. Yan ang muna natin gagawin sapagkat alam ko na napakarami nating batas na nagawa. Ang naging problema lang ay hindi na ipatupad ng maayos mga batas na may kinalaman kung paano natin tutulungan ng ating agriculture. Kung sakasakaling magiging senador ka, ano ba ang magiging malaking diferensya nito versus sa ikaw ay isang congressman? Inaakala ko kasi ang hirap na dahil sa ako'y magiging kasama lang sa Senado, yung kapangyarihan para ma-implement ng maayos sa mga batas na ito ko ay aking magagamit. Dahil sa ito sa mababang kapulutan na lang sa Mas magagawa mo ito kapag ka ikaw ay naging senador na. Ibig sabihin, mas may kapasidad ka. Marami akong panahon siguro sa pagkatanong ko na malamang sa aking palagay sapagkat palagi nilang sinasabi mas makapangyarihan talaga yung senador kaysa isang congressman. Ngayon, dahil ikaw ay kasama ng dating presidente, panong din na marami nating kababayan. Paano may dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas? Alam mo kung ako isa sa mga bulan ng Duterte, ang una kong iisipin ay ang kanyang kapakanan ng kalusugan. Malaman natin na ang kanyang kalusugan ay nasa kalagayan na tinutulungan palagi. Ang kanyang pagpupo, paglalakad, pagtayo, nakita ko talaga ang close, tumuli at kita kami sa upo. Halos ganun kapag sasalita nga siya, ngunit yung kanyang physical na kalagayan talagang alam ko na meron siyang pinaganda. Kaya kung ino priority ko sa mga bilang isa na buhay ko, ititignan ko unang-una yung kapakanan ng ating Pilipino. Nakikita ko na nabasa ko naman sa tuntunin ng ICC sa Rome Statute na merong provision doon na kung saan nakakahiling ako ng interim release pending trial. Kung pwede siyang mawala, may release ka agad habang nililipis sa kaso niya. Habang hinihintay yung actual na paglilitis na pakinggan ko na yung palang susunod na date ng trial ay September pa. Sa mga tweet napakalayo. Ang tanong dito, kailangan ba siya patuloy na nakatibay doon habang hinihintay niya yung date? Kaya niya pinag-uusapan natin yung uri ng kanyang kalusugan na yun. Kaya yun ang unahin ko. Nando naman sa provision ng kanilang tuntunin. At kapag yun ay nagawa ko, pipilitan na naripasuhin yung mga kondisyon na ibinigay ng prosecutor kung paano siya ay hiningan ng warrant of arrest. Kasi mandatory na kapag merong humingi ng temporary or provisional release, mapipilitan ng korte na reviewin niya mabuti rin pasuhin niya yung mga ibinigay ng prosecutor na mga kondisyon na siya kailangan sa mga arrest. Halimbawa, sinasabi doon na maaaring hindi siya makipag-cooperate kaya natin siya ina-arrest o maaaring ma-endanger yung proceedings, yung investigation, hindi natin siya arrestin. Sa kalagayan niya ngayon, baka hindi na nananaig yung provisional i-review na yung kapag hindi na satisfy ang korte sa mga alam niya na ito hindi na umihira. I-release kayo with or without condition. Kahit na halimbawa sabihin ako sige i-release kita pero bigyan kita ng condition. Marami kasing condition na pwedeng ibigay yung korte. Nasa tungkulin din nila. Halimbawa sabihin niya, huwag kang pupunta sa lugar na ginagawa na Legal ba na siya ay in-arrest? Magsisimula ako
ay pinresenta sa kanya ang pirasong papel. Yun ang unang tanong, paano naging legal? Pagkatapos, ang gusto ko sabihin, kung talagang merong warrant of arrest na dumating, yung head ng PCTC ang dapat na nag-serve ng warrant sa Pangulong Duterte. Kaya tinatanong ko bakit wala. Yan ang gusto kong itanong. Sino ba yung head ng PCTC? Ang pagkakaalam ko sa huling check na aking ginawa ay isa former general by the name of Anthony Alcantara. Tingnan mo yung website na ng PCTC. Siya yung executive director. Ang gusto kong makita Sila para yung maging legal. authorized. Para maging legal. Sapagkat we did this in compliance with our obligation to the Interpol. Considering the PCTC is the local counterpart, bakit ang pinaka-importanting tao na kinakailangan mag-serve ng warrant ay wala? At yung tao din na siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings sapagkat siyang nagsiserve ng warrant ay wala din. Illegal ang pagkakahuli kay Pangulong Duterte. O hindi nga nasunod eh. Alam mo kung bakit? Sapagkat merong isang kaugnay na responsibilidad sa ilalim din ng tuntunin ng ICC na sa aking palagay ay pilit nilang itinanggi. Ito yung Article 59 which is ang isang tao na inaresto dito sa lugar sa custodial estate. Ang custodial estate is Pilipinas. Nagtaga rito ang ating Pangulo. Inaresto. Sinasabi doon na the arrested person should be delivered promptly to the competent judicial authority. Sa maliwanag na pananalita, yung competent judicial authority, korte ng ating bansa. Kumuha yung kanyang sinakyan at nang siya lumapag ay Pasay City, dapat sa RTC ng Quezon City, dinala ang Pangulong Duterte. Dapat dito muna sa hukuman natin. Ito yung hindi. Oh, yan ang nakalagay sa Article 59. Competent Judicial Authority of the Custodial Estate. Sino ang Custodial Estate? Philippines. Sino nakakasakop ng Pasay City? Regional Trial Court, Pasay City. Yun ang sinasabi ng batas. Bakit hindi dinala sa RTC ng Pasay City para sa ganun? Matitirmina natin ang tatlong bagay na may kinalaman sa kanyang karapatan. Una, kinakailangan nating masuri. Kaya kailangan ng korte. Ang korte lang ang pwedeng magsuri kung yung warrant of arrest ay aplikable sa kanya. Pangalawa, kung yung pagsaserve ng warrant ay nasunod ang proseso. Pangatlo, kung ang kanyang mga karapatan ay na-observe. Kaya kung hindi dumaan sa RTC ng Pasay City sapagkat pinirensyo sa Villamoral Base, korte ba ang Villamoral Base? Hindi. Ano yun? Military base. Talagang actual kidnapping. Literally. Hindi mo ba itatanong ka? Sino ang nagdala sa kanya? Sino ang sumama sa kanya para dalhin siya sa letter? PCTC? Hindi. Sino ba nagdala sa kanya? Pinakita ko litrato eh. Nakasama doon yung Atty. Major Dea, yung dati nating executive secretary. Ang nakita ko sumama sa kanya para sigurong yun ang inakala nila na PCTC. Hindi eh. Yung nagpunta sa kanya, na sumama sa aeroplano hanggang si Maihatin sa Netherlands ay yung ambassador. Ano yung masasabi? SNC is the office of the special envoy. Hindi siya Interpol. Bakit siya yung sumama? Bakit hindi si General Alcantara? Pero may kaugnay na argumento. Ang sabi ng mga iba, hindi raw kinakailangan gamitin yung Article 59 sapagkat ang ating bansa ay nag-withdraw na raw sa Rome Statute. Tama naman, di ba? Okay, pwede ganito yung tanong ko sa kanya. Kung tayo nag-withdraw na, ba't nag-issue pa rin ng warrant? The pendulum swindles the ways. Tapos, hindi totoo yung argumento. And pumunta na ako specific na ikinaso. Ang ikinaso po kay President Duterte ay Indirect yun ay sakto ikinaso. at pinasahan siya ng demanda na utulangin natin sa arraignment for jurisdiction. Ano itatanong mo tungkol sa pagbasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge? Ano po ba yung pagkakasal ng ito ang mga sayo ng mga Pilipina. Arraignment, pinasahan. Traktor sa ating bansa, palagi nilang siya sa araw-araw ang sa kanyang war registrants, 30,000 individual. Ano, pinasa sa kanya ron? Ano, 4 yung 19 ay pinatay ng mga DPS o si Mayor. Yung iba ay panahon ng Pangulo. Yun ay pagiging Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. Sa mga tweet, kung 43 ang alets na biktima ng droga in a span of 5 years, 8 years, ibig sabihin, 5 patay sa loob ng isang taon. Pero ang crime na siya binasahan is crime against humanity. Nakalimutan nila ang mamasapag 4
nakaisip na merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa 3 MS of 8 years. Yun, pinasasabay. So ngayon, ano mensahe niyo sa mga kababayan natin na ay patuloy na nagmamahal sa dating Pangulo? Hindi naman natin sila masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang Panginoon sapagkat alam nila. Ang tanging kasalanan lang kung hindi natin kasalanan